Narito po tayo ngayon na gumagawa po tayo ng ginseng. Ito po ang ginseng ay tinatawag nilang Buddha ginseng. At ito po ay pinatuyo sa initan within 4 days. At ito po ngayon ay gagawa po tayo ng alak. Ibabad po natin siya sa alak ng hard wine. At ito ngayon ay atin ipinapasok sa bote para upang lagyan po natin siya ng alak. Ayun. Tingnan nyo mga kaibigan kung paano gumawa ng ginseng na mayroong alak. Itong ginseng po nasa 7 years na po ito aking tanim. At ito po ay aking gingatay-gatay ng maliit at ipindad sa initan. At pagtuyo na ito po ay atin po ay ilalagay sa bote. At ito na ngayon ay ating ginagawa na maipasok sa loob kasama ng kanyang mga ugat. Ayan po ay ibabad po natin siya sa loob ng 1 buwan. At mainam din po kung abutin po ng mga 2 months yan ay talaga siya mabagsik. Ayan po, kapag inyong ininom kahit isang shot lang po ay kayo po ay napapagod, kayo po stress, hindi kayo makatulog, masama po inyong pakiramdam, kayo po inuubo, o kayo po ay may mga diabetic, high blood o ano pang sakit, ay mabisa po itong ginseng kapag ibinabad sa alak. Subalit yung mga iban din po, pwede po natin ilagay din ang red wine. Kasi ang iban po hindi man talaga umiinom ng alak. So mayroon din po tayo katulad ng iba-ibang red wine na pwede nating ibabad siya. Pero mas mainam din po ito ay yung pinatuyo na ginseng at saka po natin ilagay sa buti at saka ibabad ng alak. At ito mga kaibigan, ating ginagawa ngayon, pinapasok po siya sa loob. At yan mamaya konti, pagtatapos na po ay atin po ay babaran ng alak. Yun. Maraming salamat sa ating kaibigan na ito ay ninalalayan po tayo para maisagawa itong ating ninanais. At sa ating mga viewers yan at sa mga kaibigan, sa mga tatay o sa mga taong umiinom ng alak, ay kung nais nyo po, pwede nyo po akong kontakin sa aking FB page na nais nyo po mapapagawa nito, ay okay po, gawin po natin. Basta bigyan nyo po ako ng mga 2 weeks bago magkaroon ng finished product, kasi hinihiwa po yan at binibilad sa initan within ilang araw at saka natin ibabad sa alak, and then sa loob ng 1 buwan ay yun, doon yung maaari na pwede niya siyang inumin. Yan. Ayan, mga kaibigan, makikita nyo po kung paano gumawa ng ginseng wine. Hindi lang po sa paghihilot at hindi lang po sa paghahartin po ang ating kaalaman, ay ito po, awa ng Diyos, ay pinagkalooban din po tayo ng ganitong kaalaman para makakatulong po sa ating mga kaibigan, sa ating mga kababayan na sino ang umiinom sa ganitong alak. Hindi po tayo nagtuturo sa ating mga kaibigan na umiinom po kayo ng alak, sapagkat alam po din natin ay sa ating kalusugan ay kailangan din po natin minsan na kahit kaunti lang na alak na makapasok ang alcohol sa ating katawan. Sa loob ng 1 buwan, kahit isang or sa 1 linggo, 1 shot lang po ng kaunti, kayo po ay pagod, parang hindi kayo makatulog, 1 shot lang po. At sa ligid sa kaalaman ng lahat ay alam nyo po na marami po nakaalam nito, ano pa ibig sabihin ng ginseng. Yun. So, nasa akin lang po, sa aking FB page. At marami po tayong tanim dyan. At saka marami na rin po tayong nagawa niyan at naibahagi sa iba't iba nating mga kaibigan. So, sa ngayon, ito
natuto po tayo na gumagawa sa ganitong product. Yan. Tingnan nyo mga friends kung paano niya gawin, paano niya tatapusin, at makikita nyo mamaya na pagkatapos niyan paglagay ay sa kanya lalagyan po ng ganitong alak. Yan. Sa isang buti po yan, may hawakan ay nasa isang buti po ng jumbo. Yan, yan po siya. Yan. Paglagay po natin yan mamaya, i-stay po natin sa tabi within 1 month, saka nyo po yan inumin. Yun. Yan po ang pag-process niyan. Purpose nito yan, huli to, no? Pinakahuli po yung kanyang ugat kasi yun ang pinakasala o pinakahalang. Pero ang katunayan yan, yung ugat niya, yan po ang pinaka mabisa at pinaka mabagsik na herbal. So yan mga kaibigan, ay isang buo po yan na ginseng. Isang puno ay yan po ay nasa 7 years, 5 years, 6 years, or hanggang up years. Yan po ang aking ginseng. Isang puno po yan. Wala pong labis, walang kulang. Kung ano man po ang pagbunot at pagbilad, lahat yan po yan. Ang nakuha lang po natin yan, yung kanyang mga putik at mga balat. Kasi hindi po natin pwedeng isama yung kanyang balat. Dahil yan po ay magiging isang sani ng latak o parang puti-puti kapag yan ay nakababad na sa alak. Yan po, kapag nakababad po siya mga kaibigan, kahit ilang taon po ito. Basta alam nyo, pagka once na nakalahati na pa yan, tutuguhan yung buwan uli. Yan, tutuguhan nyo hanggat mapuno. Tapos maghintay naman din po kayo ng mga ilang week. At sa kanyo naman, i-shot. Kailang pag-shot naman din po, hindi naman po pwede na lagi kayo araw-araw iinom ito kasi para lang ho dating dun sa mga medyo hindi maganda ang lagay nyo, pakaramdam nyo, na kayo ay naubo o di kayo minsan parang matamlay, nanghihina po kayo, nangatog ang tuhod nyo. So parang hindi kayo makatulog, parang kakaiba inyong karamdaman, mahina ang hormones nyo, mabisa po ito. At ito po subok na at ilang taon po natin to na ginagawa at ginagamit. Sa akin minsan, pag alam ko na medyo hindi maganda ang karamdaman ko, pagkaramdam, matamlay, parang hindi ka makatulog, parang kakaiba. So isang shot lang po na maliit na buti, maliit na baso, yung iniinom ng mga manginom na tasang maliit. Yan lang po. 1, 2 hanggang 3 lang din po yung limit lang doon na pwede niyong gawin. Pero sa akin mga kaibigan, mag-shot lang ako minsan lang sa loob ng isang buwan. Mga 2 beses, isang maliit lang ng baso. Yan, isa lang. Kasi pag nainom nyo kasi mga kaibigan yan, parang kayo inaantok na kaagad. Parang masarap matulog. Pero pag once na nalagpasan nyo po within mga 15 minutes, mawala na. Doon na po, hindi na po kayo makaramdam pagod at antok. Pero once na ang purpose nyo pag inom nito ay gusto nyo makakatulog kayo kaagad, ay pag shot nyo yan, talagang huwag nyo na kukontrahin yung naramdaman nyo parang inaantok kayo, itutulog nyo na. Ganun po yun. Pero ang purpose nyo po ay medyo nag-shot lang kayo kasi medyo matamlay at gusto nyo hindi kayo ayaw nyo matulog dahil mayroon pa kayong ginagawa, okay din po yun. Kaya lang, mayroon kasing niya na kapag ininom nyo siya, doon po kayo makaramdam na parang naantok na kayo, parang na kakaiba na. Kaya parang masarap matulog. Ganun po ang symptoms niyan. Ayun. Nakita nyo mga kaibigan, patuloy po ang paggawa ng ating kaibigan. Pagpasok ng ginseng sa loob ng bote. Mamaya konti, ayan, malapit na matapos. At doon niyo po ilalagay yan.